Ito, dapat umaksyon na dito ang Senado. Ito, derechahan na kasi ito eh. Sila po ay nagpahayag ng kanilang mga nalalaman tungkol dito sa malupit na pandarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park, gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Ito matindi. Ayan ha. Oh. Si Sandro Marcos mismo ang tumanggap ng pera. Wala na kayong lusot dito. Uulitin ko, yung anak niya mismo na isa pang linisan, tinanggap yung diniliber na maleta nitong 18 Marines. Tapos dumating din si Bongbong Marcos. So dito, pwede pa nilang itanggi na, diniliber, hindi naman ako nagpa-deliver noon. Malay ko ba diyan ganyan? Dito, wala na silang lusot. Huwag mong sabihin hindi mo alam yung diniliber sa'yo kasi anak mo mismo tumanggap at dumating ka rin doon. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado. Ayan, ito. Yan yung problema natin dito kay Lacson. Imbis na sa laki nung ebidensyang hawak, sa laki nung itinuturong tao na talaga may direktang epekto sa bawat hapagkainan ng bawat Pilipino. Dahil siyempre pag nanakaw at involve ang presidente, yung anak at ang kanyang pinsan, ito'y malawakang nakawan ng pamilyang Marcos at Romualdez. Pamilya nila ang nagnanakaw. And etong si Lacson, imbis na imbestigahan, nagdesisyon laban dito sa 18 Marines, di ba? Pala desisyon to si Lacson. Teka muna, karapatan ng taong bayan marinig. Kasi pera ng taong bayan yung ninanakaw. Bakit isang tao lang ang magdi-decide? Ito hindi natin maintindihan dito sa lintik na Lacson na ito. Ang kapal ng mukha mo, Lacson. Gustong marinig ng taong bayan yan, but ikaw lang nagdi-decide. E di paharapin mo sa Blue Ribbon Committee. Ngayon, pag mali ang mga pinagsasabi, di banatan mo ng banatan. Gisahin mo kung gisahin. Kung kinakailangang pitpitin mo ang itlog ng mga yan, pitpitin mo. Pero bigyan mo sila ng araw na masasabi nila ang kanilang pahayag dyan sa Blue Ribbon. Ito si Lacson, hinaharang agad eh. Ngayon, nagsasalita na naman si Marcoleta. Tapos tatahimik ka na naman dyan, bakla ka. Didiretsuhin ko na to si Lacson. Gawaing bakla yan eh. Ito, hinaharap ka ni Marcoleta. Nung unang kinumpronta ka niya sa plenaryo, nag-speech si Marcoleta. Diyan, kumbaga, tawagin mong stage yan, kung ano man ang tawag niya dyan. Tinawag, harap-harap kayo. Hindi ka nagsalita, tas nagsalita ka sa media. Nag-post ka ng kung ano-ano. Naging keyboard warrior ka. Ngayon, nagsasalita na naman si Marcoleta, hindi ka na naman sasagot. Tapos magsusumbong ka na naman sa media, sumbongero ka. Magsusumbong ka na naman sa social media, sumbongero ka. Sumagot ka kay Marcoleta. Tila na buo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Yun, di ba? Lacson, tanong kita, ano man tingin mo sa sarili mo? Diyos? Hari? Ikaw lang ang magdidesisyon? Hari ka ba ng Pilipinas? Tama si Marcoleta eh. Kung sa tingin mo, sablay itong 18K, sa tingin mo mali yan, mas lalo mong dapat imbestigahan para makita ng taong bayan na teka muna, peke ito sinasabi niya. Peke ito sinasabi nila, pitpitin natin ang itlog na ito mga ito. Nang makita ng taong bayan, they are fake. Di ba? Ito tatandaan nyo, mga sa taong bayan, kapwa ko Pilipino. Ang takot lang sa investigasyon may itinatago. Pansinin nyo yan. Yaan po ang laging direksyon nila. Yaan po ang lagi nilang game plan. Iiwas sa diskusyon.
ang takot sa investigasyon, yan ang magnanakaw. Or may pinoprotektahang magnanakaw, guilty yan. Or kung eto mang 18 Marines, takot sa investigasyon, sinungaling. So ganun lang yan, magnanakaw ka, may pinoprotektahan ka magnanakaw, or sinungaling ka. Eh ngayon, sinong takot sa investigasyon? Etong si Bongbong Marcos. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam? Ayan, kain suka yan. Protektado niyan ang Bongbong Marcos, di ba? Ang partido niya yan. Kinausap ba? Ibig sabihin lang, 20 ang member ng BRC, ng Blue Ribbon, kinausap man lang. Kinausap ba? O desisyon lang to ng feeling hari, feeling Diyos na si Lacson. Si Senador Kiko? Kakampi rin nila yan. Puro nila kakampi. Si Senadora Risa? Isa pa yan. Kain suka rin yan. Yan yung grupong kain suka. Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga maleta, mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila Yun lang inyong naman yun. umpisahang pakinggan? Ang daming investigasyon. Hindi naman sinasabi na kampihan nyo tong 18 Marines. Sa laki ng ebidensya, sabi nyo nga, sundan natin ang ebidensya. Eto, laki na ng ebidensya. Ano pa ba ang kailangan para pakinggan sila? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Tinan mo, tama-tama sabi niya. Gusto pa ba niyong maleta magsalita? Ako talaga, kung ako tatanungin nyo ito yung opinion ko lang. Malaki na tanggap niyan si Tito Sotong Maleta at si Ping Lacson. Malaki po yan. Nakinabang din yan. Yung ganyang paghaharang, kasi baka mamaya mapunta sa kanila ako, duda ko lang to Kasi si Tito, di ba, dinilibiran daw. Sino ba boyfriend niya dyan sa Senado? Di si Ping Lacson. Posibleng hindi lang nilabas nitong mga Marines na dinilibiran din ng maleta itong si Lacson para masimulan sa Blue Ribbon Committee yung investigasyon. Tapos, pag nasimulan na, doon nila isisiwalat na posibleng alam ni Lacson nakatanggap din siya ng maleta. Kaya, ayaw niyang payagan. Nagigets niyo po? Bakit? Alam niya, mabaho rin siya. Sisingaw ang baho niya pag nakatungtong sa Senado itong 18 Marines. Kaya ako, ang opinion ko talaga dito, tumanggap din ng maleta yan si Lacson. Kaya takot Wala ka namang, gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo. Halimbawa ako'y hamunin nyo ng drug test. Lalabanan kita araw-araw. Gusto mo magpa-drug test tayo araw-araw basta sagot mo. Bakit? Wala akong kinakatakutan. Matatakot ka lang naman sa drug test pag addict ka Tama o tama-tama? Ganun din doon. Yung grabe kaiwas ni Lacson na super obvious na to the point na nakakahiya na. I mean, kung ako anak niyan, kahihiya ko yan, loko-loko na yan. Obvious Kung kamag-anak ko yan, kahihiya ko yan. Halatang halata. Kaya palagay ko, may tinatago din yung Marines na ebidensya labang kay Lacson. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Kayo, in-explain ko na. Ako, tanungin ko ulit kayo Kayo mga manonood, sang-ayon ba kayo doon sa aking naiisip? Bakit? Kasi alam nyo, pwede namang talagang bata siya ni Bongbong Marcos, iniiwas niya Pero hindi yung ganitong nakakahiya na siya. Meron niya. Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ayon sa Romans 1:18, nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Ito. Ang paghadlang sa katotohanan, hindi lang yung inaawat mo yung totoo. Bigyan kong pansin itong mga tahimik. Kung kayo, alam nyo yung kalokohan at tahimik kayo, may sagutin din kayo sa Diyos. Tatandaan nyo yan. Obligasyon nyong magsalita kung alam nyo. Pero kung pinili mong manahimik kahit alam mo yung nakawan, duwag ka. At ayaw ng Diyos ang duwag. Nagigets nyo? Hindi lang yung the likes of Lacson na hinaharangan yung katotohanan. Pati yung tahimik sa katotohanan, kasalanan. Kung alam mo. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya?